AY701AY. Panipi tuldok. Siya. Kahit na naabisuhan ni Warren si Maya na si Gerald ay tila nag-aaral. Dito, hindi pa niya ito personal na nakikita hanggang ngayon. Pagkakita sa kanya na bitbit ang mga botelya ng tubig kaagad na. Sanhi ng isang hitsura ng pagkasuklam na bumuo sa kanyang mukha. Habang nasa ibang eskwelahan siya ngayon, parehas pa rin siyang talo na bumalik siya sa high school. To think na inuutusan pa siya sa paligid na magdala at mamahaji ng tubig sa iba. Ni hindi niya nais na malaman kung bakit nag-aaral ngayon si Gerald sa Salford University. Samantala, ang mga batang babae mula sa mas maaga ay nakapalibot na kay Gerald. Ano ang ibig sabihin nito? Tinanong ang isa sa mga mas mataas. Manager Locke, natagpuan namin siya. Siya ang nagbigay ng $500,000. Sinabi ng isa sa mga batang voluntaryong paghanga. Ano? Narinig ang kanyang mga salita, lahat ay tumahimik. Ang isang hitsura ng lubos na pagkabigla at hindi paniniwala sa mukha ng lahat, at lalo na ito para sa mga kasalukuyang nakatayo sa entablado. Mismong si Stella ang awkward na nakatitig kay Gerald, habang tinatapos niya ang tawag kagaya ng dinampot ng kanyang ama. Maging sina Jasmine at Mandy ay napanganga habang patuloy na nakatingin sa direksyon ni Gerald. Ito ay dapat isang uri ng pagkakamali. Hindi ito siya, sigaw ni Isabel na naiinis, malinaw na naiinis sa kung paano higit na naibigay si Gerald kaysa kay Fabian. Tumanggi lamang siyang maniwala na si Gerald ay may ganoong karaming pera upang ibigay sa una. Gayunpaman, ang katotohanan ay nakikita na ngayon. Naihayag na ang donor ay mula sa kanilang klase. Kung ang pamilya ni Fabian o Stella ay hindi nagbigay ng donasyon, ang tanging posibleng tao na naiwan ay si Gerald. Siguradong siya yun. Imposibleng para sa marami sa atin na napagkamalan siyang iba. Paliwanag ng mga babae. Sigurado ka ba talaga? Parehas kaming nasa high school at hanggat kilala ko siya, palagi siyang mahirap na B*****. Na para bang maaaring magkaroon siya ng malaking halaga ng pera sa kanya. Hindi mo makukuha ang gayong pera kahit na sinubukan mong ibenta siya. Nagmamadaling sabi ni Maya. Malinaw na ang katotohanang nag-abuloy si Gerald ng $500,000 ay sumire sa mga halimbawa ni Maya at marami pang iba. Pagkatapos ng lahat, habang ang mga nasa entablado ay kilala sa pagiging ipinanganak sa mayamang pamilya, sa mga nakakakilala sa kanya ng personal, si Gerald ay palaging ang mahirap na bata. Habang si Maya ay nagsusuot ng mga tatak tulad ng Adidas at Nike na nagkakahalaga ng higit sa $100, si Gerald mismo ay karaniwang nagsusuot lamang ng damit mula sa dolyar na tindahan. Napakalubha ng kanyang superiority complex na kahit na magsuot si Gerald ng $10 na shirt, sapat na iyon upang iparamdam sa kanya na hindi magulo. Dahil si Maya ay nagbigay ng $900 sa isang kaganapang tulad nito, sa kanya, magkakaroon lamang ng kakayahang magbigay si Gerald ng 50 sentimo o kahit mas kaunti pa. Gayunpaman narito ang mga voluntaryo na inaangkin na naibigay niya ang $500,000. Ang pag-angkin mismo ang nagparamdam ng pagkahilo. Hindi ito nakatulong na ang mga voluntaryong batang babae ay kaagad na ipinakita ang resibo sa lahat pagkatapos nito upang patunayan na nagsasabi sila ng totoo. Paano ito posible? Paano niya ito napayaman? Napaisip si Maya sa sarili, habang pinagsisikapan ni Gerald na ilihim ang kanyang pagkakakilanlan. Alam niyang wala talaga siyang magagawa tungkol dito sa puntong ito, kahit na ang ilan sa mga manggagawa ng kaganapan ay kumikilos na ngayon sa kanya na umakyat sa entablado ng may lubos na paggalang. Si Fabian mismo, na una na kumuha ng gitna entablado, ay itinulak ng mga voluntaryong batang babae upang gumawa ng puwang kay Gerald. Habang pinapula nito ang mukha ni Fabian sa kahihiyan, ang mismong mukha ni Isabel ay namula dahil sa galit matapos makita ang kanilang kilos. Ikaw, bakit mo pa bibigyan ng ganun kadami? Saway ni Isabel sa galit habang nakaturo kay Gerald. Tama siya. Hindi ko alam kung saan nagmula ang lahat ng perang iyon, ngunit sana mapagtanto mo kung magkano ang iyong ginastos
Sa halip na subukan mo lang magmukhang mayaman. Dagdag ni Maya na naiinis. Naramdaman niya na kung hindi man lang niya subukang lokohin siya ngayon, tiyak na hihimatayin siya mula sa nakamamanghang suntok sa kanyang kakuhan na ngayon lang niya natanggap. Narinig ang sasabihin nila, sinamon sila ng mata ni Gerald ng mga punyal, galit na bumubulok sa loob niya. Kabanata 702, kahit na nakikita niya si Maya bilang isang Diyos sa pabalik sa kanyang mahihirap na araw, ito ang huling dayami. Hindi natiisin ni Gerald ang pagiging prangka at talas ng dila. Kaya't dahil ako ay kumikilos, tulad ng isang mayamang tao, maaari ko ring kumilos, hanggang sa wakas. Alam mo kung ano, nagdaragdag ako ng $150,000 sa paunang $500,000 iyon. Anunsyo ni Gerald na may nakangiting-ngiti. Ano, narinig iyon, lahat ay nahulog sa lubos na pagkabigla. Parang hindi sapat ang $500,000. Ang taong ito ay nagbibigay ngayon ng isang kabuoang $650,000 sa charity. Sa puntong ito, ang natitirang mga kamag-aral ni Gerald ay pawang nakatingin sa kanya ng malapad ang mata. Mahirap para sa kanila na ay proseso na ang isang simpleng taong naghahanap ay maaaring maging isang mayamang tao. Habang ito ang naging reaksyon ng mga kamag-aral ni Gerald. Natapos ang katahimikan ng ang isa sa mga mag-aaral mula sa isa pangklase ng third year ay nagsimulang magsaya. Narinig iyon, isang reaksyon ng kadena ng mga tagay at palakpakan ay agad na sumunod. Humiwalay mula sa kanilang nakatulalang estado, ang mga manggagawa mismo ay agad na umakyat sa entablado upang maproseso ang pangalawang bayad. Ang buong bulwagan ngayon ay nakatingin kay Gerald sa lubos na paghanga, habang ang pagpapakita ay hindi kanyang karaniwang estilo. Ginagawa ito minsan-minsan ay mabuti. Bukod, mayroon siyang isang tunay na dahilan upang magpakita sa oras na ito. Sumulyap kay Maya at Isabel na galit na ekspresyon, si Gerald ay maaaring makaramdam ng isang hindi kanais-nais na saya sa kanyang sarili. Kapag tapos na ang transaksyon, bawat isa sa mga manggagawa ay nagpalit-palit sa pakikipagkamay kay Gerald. Sa kabilang banda, si Fabian ay simpleng natadyakan sa entablado. Matapos matanggap ang kanyang sertipiko. Ano ang isang kabuuang basura ng $15,000? Sino ang hulaan na siya talaga ang yaman, Jasmine? Nang ay anunsyo, nila na siya ang nagbigay ng $500,000, hindi talaga ako makapaniwala. Ngayon na nagdagdag siya ng isa pang $50,000 sa halagang iyon, kahit na kailangan kong maniwala na siya ang gumawa ng napakalaking donasyong iyon. Panipi, bulong ni Mindy habang patuloy na nakatingin kay Gerald na may sobrang interes. Nahihirapan akong maniwala din. Mukhang ang kanyang background ay hindi kasing simple ng una naming ipinapalagay. Tiyak na dapat tayong maging mas maingat mula ngayon. Sagot ni Jasmine, maingat ang kanyang tono. Manalo ka, kumuha lang tayo ng isang tao mula sa aming pamilya upang mag-imbestiga ng higit pa tungkol sa kanya. Sagot ni Mandy, ang bagay ay, nag-order na kami ng isang tao na gawin iyon para sa amin bago pa ang mga kaganapan ngayon. Ang alam lang namin ay siya ay isang mahirap na mag-aaral mula sa Seren County. Hindi mahalaga kung paano sinubukan ng pangkat ng pagsisiyasat, wala lamang silang malalaman tungkol sa kanya. Panipi, isang anyo ng hindi nasisiyahan na nabuo sa mukha ni Jasmine. Habang sinasabi ito, sa isang katuturan, ito ay isang nakagaganyak na karanasan para sa kanya. Habang patuloy na nakatingin si Jasmine kay Gerald, si Fabian ay kumari pa ng dart sa labas ng hall na walang imik. Iminungkahi ng kanyang ekspresyon na nakaupo lang siya sa ilang walang kabuluhang kaganapan. Alam kung gaano siya nasaktan, hinabol siya ni Isabel habang sumisigaw, "Kapatid Fabian, hintayin mo ako." Sa kabila ng kanyang mga pakiusap, nagpatuloy si Fabian sa pag-sprint patungo sa hardin. Nang makarating siya sa ilalim ng isang malilim na puno, agad na sinuntok ni Fabian ang puno ng puno. Napuno ng galit ang mukha niya. Alam na alam ni Isabel na tanging ang takong ni Achilles ni Fabian sa gitna ng kanyang maraming magagandang ugali, ay ang kanyang kaakuhan. Napansin niya kung gaano nasaktan si Fabian ng mas maaga.
Siyang itinulak ng mga voluntaryo nang hindi man lang naisip. Si Gerald na nakatayo kung saan siya dating tumayo ay tiyak na ang huling dayami para sa kanya. Kapatid Fabian, mangyaring huwag magalit. Hindi alintana kung magkano ang naibigay ni Gerald, nakamit mo pa rin ang pangalawang pwesto sa Taekwondo Youth Championship, na nag-iisa, na ang gumagawa sa iyo ng paraan na mas mahusay kaysa sa kanya, sabi ni Isabel, medyo namula ang mga mata. Huwag kalimutan ang tungkol sa iyong mga pangarap, kapatid Fabian. Mangyaring huwag maging malungkot sa isang bagay na walang gaanong ganito. Tandaan, ang sariling paaralan ng Taekwondo Championship ng aming paaralan ay personal na. Inimbitahan kang maging kanilang hukom. Maipakita mo sa lahat kung sino ang boss pagkatapos. Isipin lang ang lahat ng tagay at palakpak na matatanggap mo kapag nangyari iyon. Suot na si Isabel. Matapos marinig iyon, nagsimula ng medyo gamaan ang pakiramdam ni Fabian tungkol sa kanyang sarili. Tama siya. Sa sandaling dumating ang kanyang oras upang lumiwanag, tiyak na siya ay magiging lubos na iginagalang bilang ang pagmamataas ng kanilang klase. Ang walang katapusang pagpalakpak at paghanga ay itatakda para sa kanya, at siya lamang. Bakit sa mundo ka nakaka-stress sa isang bagay na walang gaanong mahalaga, Fabian? Napaisip siya sa sarili niya. Naiintindihan ko na ngayon. Maraming salamat, Isabel. Panipi. Habang totoo na mas nararamdaman niya ngayon, iniwan pa rin ni Fabian ang lugar na may isang malungkot na ekspresyon sa mukha. Kung sa bagay, gaano man siya sasabihin ni Isabel, ang kanyang kay abangan ay nasaktan pa rin ng malalim ngayon. Sa wakas natapos ang kaganapan, nagtungo si Gerald kasama si Marvin. Habang naglalakad sila, biglang parang may naalala lang si Marvin. Walang imek, pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at pumasok sa isang kalapit na tindahan. Sa oras na siya ay makalabas muli, bumili siya ng isang buong bungkus ng pagkain. Ano ito kung gayon? Nagutom ka na ba ulit? Sabi ni Gerald, habang nakatingin sa itinago ng pagkain na binili ni Marvin habang nakangiti. Hindi para sa akin ang mga ito. Ibinibigay ko ang lahat ng ito sa isang tao. Dahil makikilala ko rin siya sa paraan, nais mo bang samahan ako? Sagot ni Marvin, isang nakakadiring ngisi ang nakapalitada sa kanyang mukha. Kabanata 703. Oh, sino ang balak mong ibigay ang lahat ng iyon? Tanong ni Gerald habang patuloy na nakangiti. Nararapat na mausisa si Gerald dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang panig na ito ni Marvin. Sa pagitan mo at ako, ito ay isang batang babae na may gusto ako. Siya ay mula sa lipunang Taekwondo na kung saan ay gaganapin ang isang paligsahan sa lalong madaling panahon. Dahil napakahirap ng pagsasanay niya, naisipan kong bumili ng pagkain upang mapanatili siyang maayos, sagot ni Marvin. Isang malaking ngisi sa kanyang mukha. Narinig iyon, pakiramdam ni Gerald ay masaya para kay Marvin. Habang si Marvin ay isa sa mas matalinong tao, ang kanyang damdamin ay simple pa rin at matapat. Dahil medyo malapit na rin silang magkakaibigan ngayon, nagpasya si Gerald na ay kasama. Maya-maya, nakarating sila sa lipunang Taekwondo. Sa loob, maraming tao ang abala sa pagsasanay. Pag-scan sa paligid habang nakayakap sa lahat ng pagkain na kanyang binili sa kanyang mga bisig, sa wakas ay natagpuan ni Marvin ang taong hinahanap niya. Ang batang babae na nagkaibigan siya ay nakamamangha, upang masabi lang. Tingnan kung sino ang narito, Raquel. Narito ang mataba, na iyon upang muling magdala sa iyo ng pagkain. Sinabi ng ilan sa mga miyembro na kanina pa nagsasanay. Huminto sila sandali nang makita nila si Marvin at Gerald na papasok. Ang mga kasapi na sinabi na ngayon ay nakaturo kay Marvin sa isang mapanukso. Napagtanto ni Gerald na hindi gaanong maraming tao sa paaralan ang talagang nakakita kay Marvin bilang kaibigan. Napansin din niya na halos wala ring tumitingin sa kanya. Kay dedikado niya, sino pa ang gagawa ng mga bagay na ginagawa niya para sa iyo araw-araw, Raquel? Pumunta ka na sa babaeng ito. Nang mabuting lalaki, sinabi ng ilang ibang mga batang babae na. Pagkatapos ay nagsimulang bagyain din si Raquel. Si Raquel ay isang kaakit-akit na mukhang babae, kaya't
Naramdamang ininsulto siya nang marinig ang mga sinabi ng mga batang babae, sa halip na ilabas ang kanyang hindi kasiyahan sa kanila. Gayunpaman, sa halip ay nagsimula siyang tumapak patungo sa maikli at mabilog na si Marvin, na nakatingin sa kanya sa buong oras. Marvin, hindi ko na ba sinabi sa iyo na huwag na dito? Ang iyong presensya dito ay nagsisilbi lamang upang makagambala at makasuklam sa akin. Sigaw ni Raquel habang nag-fume. Pero Raquel, nag-aalala lang ako na nasa sapawan mo ang sarili mo. Ang isang maliit na pagkain ay tiyak na makakatulong sa iyo na makabalik ng ilang kinakailangang enerhiya. Sagot ni Marvin, habang inaabot ang mga pagkain sa kanyang mga braso upang dalhin siya. Ang natanggap lamang niyang tugon ay isang mabilis na pag-swipe, na nagpadala ng lahat ng pagkain sa kanyang mga kamay na nahuhulog sa sahig. Hindi ko kailangan ng anuman sa iyong man na pagkain. Sinabi ko sa iyo nang paulit-ulit na huminto sa pagpunta dito. Kaya umalis na lang kayo, panipi. Nang makita na si Marvin ay nagugat sa lugar sa gulat, nakita lamang ni Raquel ang kanyang sarili na lumalaking mas galit sa ikalawa. Noon, maraming tao na ang nakapalibot sa kanila. Lahat sila ay sabay na nagbobota kay Marvin. Kailan ka pa naging ganito, Raquel? Hindi mo pa ako tinatrato nang ganito dati, sabi ni Marvin. Medyo may tubig ang kanyang mga mata habang tinitignan ng lahat ng kalat na pagkain sa sahig. Nawala na ba ang iyong mga marmol? Sinabi ko na sa iyo na umalis ka na, sigaw ni Raquel habang tinulak siya ng malakas. Nahuli ng sorpresa, natagpuan ni Marvin ang kanyang sarili na umiikot sa kanyang pagtatangka upang mapanatili ang kanyang balanse. Sa huli, nabigo siyang gawin ito at nahulog muna sa sahig. Hahaha, tingnan mo siya, para siyang pagong na natambak. Suriin ang mga maiikling bahagi nito. Panipi, ha, yeah, to think that a guy like you even dares to go after Raquel, sa iyong mga pangarap na pal, sa iyong mga pangarap. Gayunpaman, hindi nakakagulat na gusto ni Raquel. Agad na tinapos ng batang babae ang kanyang pangungusap sa kalagitnaan, halos hindi naiwasang makatapak sa isang landmine. Nasusuka ako na makita ka araw-araw. Ungol ni Raquel habang sinipa ang lahat ng pagkain na binili ni Marvin bago tumalikod para umalis. Hoy, ngayon, hindi mo ba naiisip na nasobrahan ka? Sigaw ni Gerald. May kamalayan ka pa ba kung gaano ang iniisip ni Marvin tungkol sa iyo at sa iyong pagsasanay? Gusto lang niya kung ano ang makakabuti sa iyo. Kahit na hindi mo siya gusto, ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang tretuhin siya ng ganito? Dagdag ni Gerald. Sa pagkakataong ito ay lalong galit na galit ang boses nito. Tulad ng tungkol dito sa iyo sa anumang paraan. Maaari kong gamutin siya gayunpaman ang impyerno na gusto ko. Kung sa bagay, siya ang nakakahiya sa akin dito. At ano naman sa iyo, bakit nandito ka pa rin? Scram na, panipi. Sa paghari ng kanyang galit, si Raquel ay malapit na lamang maglunsad ng ilang mga suntok kay Marvin nang mabilis na humakbang sa harapan niya si Gerald at tinulak siya palayo. Galit na galit, gumanti si Raquel sa pamamagitan ng pagsipa sa dibdib ni Gerald. Tapat na hindi inaasahan ni Gerald na ang batang babae na ito ay maging napaka-impulsive, at natapos siya sa pagkahulog sa kanyang puwitan. Sa sandaling iyon nang mapagtanto ni Raquel na talagang siya ay medyo sobra. Kabanata 704. Alam na alam niyang may crush sa kanya si Marvin. Gayunpaman, kahit na malinaw na nilinaw niya na wala siya sa kanya, bakit sa lupa niya pa rin siya pinapahamak? Ang bawat batang babae ay may isang ego na panatilihin pagdating sa mga relasyon. Kung si Raquel ay nakatanggap ng parehong paggamot mula sa isang gwapong lalaki, wala siyang maisip. Gayunpaman, si Marvin ay isang ganap na naiibang kwento. Pagkatapos ng lahat, sa karamihan ng mga tao, sa pangkalahatan ay mayroon siyang masamang imahe kung siya ay magiging ganap na matapat tungkol dito. Matapos mapahiya sa harap ng napakaraming tao, palalayasin niya siya sa labas ng pintuan kung hindi siya gaanong may kamalayan sa moral. Kapatid Gerald, sigaw ni Marvin habang nagmamadaling lumapit kay Gerald upang alalayan siya, habang malinaw na mukhang gusto ni Gerald na magpatuloy sa
Pagtatalo kay Raquel, napansin ni Marvin na ilan sa mga kasapi ng lipunan ng taekwondo ay umiikot na sa kanila. Sa takot na masaktan si Gerald dahil sa kanya muli ay agad siyang hinayla ni Marvin palabas doon. Nagpatuloy ang paglalakad ng dalawa hanggang sa makarating sila sa hardin na matatagpuan sa labas mismo ng kanilang campus. Nang maghanap ng mauupuan, hindi nagtagal ay humagulgol na si Marvin nang sabihin niya, "Kasalanan ko lahat, kapatid Gerald." Habang maaaring sinalakay ka ni Raquel, mangyaring ilagay ang sisihin sa akin. Kung tutuusin, totoo na ako ang nagpahiya sa kanya. Sa harap ng lahat ng mga taong iyon. Panipi, bagaman nakatanggap siya ng sipa sa dibdib mula kay Raquel. Nananahimik lamang si Gerald. Ito ay dahil nakita niya ang kanyang nakaraan sarili sa Marvin. Noon, handa siyang bugbugin upang mapanatiling ligtas si Xavier. Pag-unawa sa sakit ni Marvin, tinapik siya ni Gerald sa likuran. Habang sinasabing, "Sige, ayos na ayoko. Sa ngayon, mag-focus pa tayo sa pagtigil sa pag-iyak. Gayunpaman, sinabi mo sa akin na pareho kayong may magandang relasyon. Walang pagkakasala, ngunit ang tagpong iyon mula nang mas maaga malinaw na. Iminungkahi kung hindi man. Panipi, sa totoo lang, totoong kami ay nasa mabuting kalagayan sa nakaraan. Pagkatapos ng lahat, pareho kaming lumaki na magkasama. Gayunpaman, sa sandaling nakapasok si Raquel sa kolehiyo, nagsimula siyang magbago ng marahas. Panipi, sinimulang puntahan ni Marvin ang kanyang nakaraan kasama si Raquel kay Gerald. Kapwa sila ay tila naging napaka-palakaibigan sa bawat isa sa nakaraan, hanggang sa puntong si Marvin ay palaging paninindigan para kay Raquel sa tuwing siya ay nabubuli sa paaralan. Ang pinakamasamang pananakot na natanggap ni Raquel ay nangyari noong sila ay nasa ika-4 na taon. Noon, ang landas ni Raquel ay hiniranggan ng ilang matatandang mag-aaral. Dahil sa hindi pag-aanong gulang na mga kabataan, ang mga matatandang mag-aaral ay ipinapalagay na kailangan lamang nilang magsulat ng isang liham ng pag-ibig kay Raquel para sa kanya na mahulog ang ulo para sa kanila. Kapag halatang nabigo yun, lahat sa kanya ay nag-gang up sa kanya. Gayunman, tumulong si Marvin at lumaban sa kanilang lahat. Sa oras na sila ay tapos na, ang kanyang mga tuhod ay dumudugo. Nang labis na ang mga peklat mula noon ay nanatili hanggang sa araw na ito. Ang pangyayaring kinakaharap ni Marvin ay matapat na katulad sa nangyari kina Gerald at Xavier noong araw. Iyon talaga ang dahilan kung bakit sa loob ng isang panahon, si Marvin at Raquel ay malapit ng hindi mapaghiwalay. Sa katunayan, pagkatapos ng pagtatapos ng high school, pareho silang naging ilang sandali. Gayunpaman, sa oras na iyon, nang magsimulang mapansin ni Marvin ang maliliit na pagbabago sa pag-uugali ni Raquel. Maya-maya, napakasama nito na aktibong nagtangkang magtago sa kanya si Raquel. Umabot pa sa puntong sinabi niya sa kanya na huwag sabihin sa iba na talagang mag-asawa sila. Isang araw, sinabi sa kanya ni Raquel na kailangan niya ng kaunting oras mula sa kanya. At ganoon ang pananatili ng kanilang relasyon sa loob ng mahabang panahon. Hindi lamang matanggap ni Marvin kung gaano kabilis lumipat si Raquel mula sa kanya kaya't patuloy niya itong sinaktan. Sa paglaon, humantong ito sa mga kaganapan sa ngayon. Pasimpleng umiling si Gerald sa awa, ni hindi niya alam ang sasabihin. Kung tutuusin, ang kwento ni Marvin ay naging kapansin-pansin na katulad sa kanyang nakaraan na pakikipag-ugnay. Kay Xavier, ang tanging nagawa lang niya ay tapikin siya sa likuran. Hindi nagtagal, pinahid ni Marvin ang huling luha niya, na pinatutunayan na mabuti na siya ngayon. Ang pagbabahagi ng kanyang malungkot na kwento at pag-iyak nito ay tiyak na nakatulong. Narinig iyon, naramdaman ni Gerald ang pakiramdam ng paghuhugas sa kanya. Kanang paalis na sila, nagring ang telepono ni Gerald. Ito ay isang tawag mula kay Keita. Gerald, kailangan mong bumalik kaagad. Ano ang mali? Ang tono ni Keita ay parang desperado. AY705AY. Ano nga ba ang eksaktong nangyari? Hindi na kailangang magmadali, mag-focus lang sa sabihin sa akin ang lahat ng detalyado. Dagdag ni Gerald. Ito, si Lolo Finlay. Nag-iimpake na siya at nagtatangkang umalis. Kahit ngayon, pinipilit ko pa ring pigilan siyang gawin iyon.
Panipi, ano? Pero bakit? Ang lahat ay maayos na tumatakbo ngayon. Bakit? Ang biglang pagganyak na umalis. Sagot ni Gerald, naguguluhan. Nakita ni Gerald si Finlay bilang isang misteryosong matandang lalaki na kahit sa kanyang pagtanda ay nag-iisa pa ring nag-iisa. Ang pagpapatakbo, ito ang kapalaran na pinagsama sina Gerald at Finlay, at tinulungan na nang matanda si Gerald sa maraming pagkakataon. Habang si Finlay ay tila nasisiyahan pa sa pamimintas sa kanya. Walang sinabi tungkol dito si Gerald. Kung sabagay, nakatanggap na siya ng napakaraming tulong mula sa matanda. Upang maibalik ang pabor ng matanda, tinanggap ni Gerald ang presensya ni Finlay, na hinahain ng Finlay na may masarap na pagkain at isang lugar din upang manatili sa kanyang mansion. Dahil nailigtas din ni Finlay ang buhay ni Keita kahit na tinatrato niya siya ng mabuti, at palagi niyang tiyakin na palagi siyang nabusog. Karamihan sa mga oras, tinatrato siya ni Keita na para bang siya ang tunay na lolo. Ngunit narito siya, sinusubukan na iwanan sila ngayon. Kung may dapat sisihin sa biglaang pag-uudyok ni Finlay na umalis, marahil ay dahil sa nagpapatuloy na pagsisiyasat ni Gerald sa pamilya Fenderson. Alam ni Gerald na may naka-off na kay Finlay sa sandaling tinanong niya ang matandang iyon kung may alam siya tungkol sa Fendersons. Kung tutusin, si Finlay ay tila hindi gaanong nagsasalita kay Gerald sa ilang mga araw na darating pagkatapos na itanong ni Gerald ang katanungang iyon. Para bang may nasa isip ang matanda nang tanungin si Finlay kung bakit tila may iniisip siya. Ang matandang lalaki ay magre-reply lamang sa kabastusan. Nang makita na wala talaga siyang magagawa sa ngayon, simpleng idinagdag ni Gerald, sige, huwag mag-alala tungkol dito. Ngayon, babalik ako upang magtanong ko sa kanya tungkol dito. Nang personal, panipi, humiwalay naman si Gerald kay Marvin. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating siya sa bahay saktong oras upang makita si Finlay na nagdadala ng kanyang bagahe palabas ng pinto. Kailangan ko na talagang umalis ngayon, apo ko. Tiyak na babalik ako upang bisitahin kung may oras ako sa hinaharap. Mabait kang babae at hindi ka makakalimutan ng lolo. Panipi, sa sandaling paglingon ng matanda, gayunpaman, napansin niya na nakatayo sa harapan niya si Gerald. Aking apong lalaki, perpektong tiyempo, kailangan kong umalis ngayon, kaya't ito ay palem para sa sandali. Panipi, ngunit mabilis, nakatira ka rito ng medyo matagal na ngayon. Bakit ang dali-dali umalis? Anuman, kung talagang kailangan mong pumunta, sasabihin mo lang sa akin at ipapadala kita sa kung saan mo kailangan sumakay sa kotse. Panipi, hindi talaga kailangan iyon, apo ko. Alam kong mabuti ang ibig mong sabihin, at naging mahusay ka na apo. Gayunpaman, kung hindi ako aalis ngayon, hindi ako makakahanap ng isa pang pagkakataong gawin ito. Panipi, ang huling mga salita ni Finlay ay nagmula at hindi naabutan ni Gerald ang sinabi. Pasensya na, ano ang sinabi mo? Pag-clear ng kanyang lalamunan, pagkatapos ay sumagot si Finlay. Sinabi ko na hindi na kailangang magulo ka. Ito ay tungkol sa oras na ako umalis ngayon, alagaan, apo ko. Panipi, pagkasabi nun, tinapik ni Finlay ang dibdib ni Gerald. Dahil dito, kumalas si Gerald sa sakit bago marahang hinimas ang pasa doon na naiwan ni Raquel. Seryoso ka, nasaktan ka ng malambot na tapik sa dibdib. Naging papel ba ang aking panloob na apo ng aking apo? Tanong ni Finlay. Malinaw na namangha. Si Keita mismo ang tumakbo matapos marinig ang yelp ni Gerald. Bago magtanong, ano ang mali Gerald? Nasaktan ka ba? Huwag mag-alala tungkol dito. Sinipa lang ako ng ilang batang babae sa dibdib. Panipi, sino ang babaeng yun? Bakit kanya dapat umatake? Panipi, tanong ni Keita, na lalong nag-aalala. Umiling-iling lang si Gerald bilang tugon, palatandaan na ayaw niyang pag-usapan ito pansamantala. Habang totoo na nasaktan lang siya ng ganito karami dahil bihasa siya sa taekwondo, simpleng umiling si Finlay bago bumantong hininga. Kung iiwan kita ngayon sa estado na ito, paano ako hindi mag-alala? Tungkol sa iyo, apo. Paimpol kang mabait. Talagang nag-aalala ako, na kapag umalis ako, hindi mo rin mapagtanto kung ano ang
Pumatay sa iyo, Panipi. Habang sinabi niya iyon, naalala ni Finlay kung ano ang nangyari. Sa hotel nang ipadala ni Eunice ang lalaking buhok na iyon upang salakayin si Gerald. Kung hindi dahil sa kanyang intervention, ang braso ni Gerald ay magiging kasing ganda ng pagkawala. Nasaktan lang ako kasi hindi ako lumaban. Kung seryoso ako, tiyak na nakapag-spar ako ng kaunti. Sagot ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, habang siya ay mabait, mayroon pa rin siyang reputasyong mapanatili. Ang binugbog ng isang batang babae ay tiyak na nasaktan ng bahagya ang kanyang kakuhan. Ha, ikaw, habang alam kong mayroon kang kaunting lakas sa iyo, tungkol sa sinumang may kaunti pang kasanayan ay madaling matalo ka sa isang sapal. Alam mo, apo ko, hindi mo maaaring asahan na may mga taong protektahan ka sa tuwing may ganito. Panipi, sabi ni Finlay habang kinakamot ang likod ng kanyang ulo. Tumango lamang si Gerald bilang tugon. Upang maging matapat, isinasaalang-alang niya ang pagkuha ng isang martial art o dalawa mula sa Drake at Tyson duo dati. Marahil, ay isang bagay tulad ng kickboxing. Ang problema ay, wala lamang siyang oras upang sumailalim sa anumang pagsasanay. AY706AY. Sige, paano ito? Mananatili ako dito ng 3 araw pa at kahit na hindi mo matutunan ang anumang mahirap na paglipat sa loob ng maikling panahon, sa ilalim ng aking patnubay, tiyak na matututo ka nang hindi bababa sa iilan para sa pagtatanggol sa sarili. Sa ganoong paraan, ang iyong mga kaaway ay hindi makakalapit sa iyo ng ganoong kadali, habang ang paggalaw mismo ay praktikal at sa pangkalahatan ay mas madaling matuto. Tandaan na ang mga galaw ay hindi idinisenyo upang saktan ang mga tao. Pangunahin sila para sa pagtatanggol sa sarili, kung tutuusin. Sabi ni Finlay. Teka, hindi ka nagbibiro, di ba? Malalaman ko ang pangunahing pagtatanggol sa sarili sa 3 araw lamang. Nakangiting sagot ni Gerald. Makinig, kung sasabihin ko na maaari mo na itong makabisado sa oras na iyon, siguradong makakaya mo. Isaalang-alang ang iyong sarili na maswerte na kahit na ako ay mananatiling bumalik upang turuan kita, ikaw brat ng isang apo. At huwag tumingin sa akin ng may kadudadad ang mga mata. Kung hindi ka naniniwala sa akin, subukang hampasin ako sa lahat ng mayroon ka. Sabi ni Finlay, habang kumakaway kay Gerald na lapitan siya. Mas gugustuhin kung hindi. Muli, mabilis, nasaktan lang ako ng sobra dahil hindi ako lumaban. Hindi naman ako tumatama sa mga babae. Sa totoo lang medyo malakas ako, alam mo. Natatakot ako na, kung talagang sinuntok kita, mapuputol ko ang iyong mga buto. Panipi, sagot ni Gerald sa halip ay paalisin siya habang kumaway. Ginoo, mabilis ay maaaring may kaalaman, ngunit siya ay matanda. At payat pa rin, naisip ni Gerald sa sarili. Siya ay matapat na nag-aalala, na sa wakas ay masasaktan niya ang matanda mula sa isang simpleng suntok lamang. Ano ang pinag-aalala mo? Lumapit ka na sa akin. Ang sagot ni Finlay. Nakikita kung gaano tiwala ang tunog ni Finlay, tuluyan na ring bumigay si Gerald. Matapos iposisyon ang kanyang sarili, gumawa ng dash si Gerald patungo kay Finlay, pinuntirya ang suntok sa balikat niya. Makalipas ang ilang sandali nang marinig ang isang malakas, nasa lupa na si Gerald. Bago pa man kumonekta ang suntok ni Gerald, madaling umiwas ng atake si Finlay bago siya hawakan ng palso. Sa susunod na sandali, parang sirang saranggola si Gerald habang ang kanyang buong katawan ay pansamantalang itinaas sa hangin bago siya sinalubong ng malamig at batong beranda ng villa. Ang buong katawan ni Gerald ay nasasaktan na animo, lahat ng mga buto sa kanya ay sabay na nabali. Nahirapan siyang bumangon pa. Gerald, sigaw ni Kate habang nagmamadali palapit sa kanya, na may nakakabahalang ekspresyon na nakapalitade sa mukha, habang tinutulungan siyang bumangon. Ganon, kumusta, apo? Nakuha ko pa rin ang mga galaw, sabi ni Finlay habang nakasquat sa tabi ni Gerald habang chuckling. Hindi pumasok sa isipan ni Gerald na ang ganoong taong mahina ang hitsura ay magiging napakahusay sa pagtatanggol sa sarili. Ni hindi niya namalayan na siya ay itinaas sa hangin hanggang sa sandaling bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Ang ulo ni
Gerald ay matapat na umiikot pa rin mula sa epekto ng pagkahulog. Na iyon, halika, lolo mabilis. Bakit mo kailangang labis? Bulalas ni Kate, maliwanag na nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Gerald. Siya ay isang ganap na matandang lalaki. Hindi siya kasing mahina ng akala mo, apo ko. Pagkatapos ng lahat, kailangan ni Gerald na gumawa ng maraming magaspang na gawain mula sa isang napakabatang edad. Ang mga braso niya ay medyo malakas. Alam mo, ang galaw na ginamit ko lang sa kanya ay magiging perpekto para malaman ni Gerald. Sagot ni Finlay habang binigyan niya ng kaunting sipa si Gerald. Bangon ka na ngayon, apo ko. Tulad ng ipinangako, gagamitin ko ang mga dagdag na araw na ito upang matulungan kang makabisado ng ilang mga paglipat hanggat ang iyong mga kalaban ay hindi masyadong karanasan. Ang mga paglipat ay tiyak na magiging madaling gamiting mga assets upang matulungan kang makatakas sa pinaka-normal na laban. Panipi, narinig iyon, tumayo kaagad si Gerald, nakahawak pa rin sa nasaktan niyang braso. Tama siya tungkol doon. Tunay na isang magandang lakad, naisip ni Gerald sa sarili habang tumango. Mabilis na hanggang sa 3 araw mamaya, habang sa wakas ay nagawa ni Gerald na makabisado ng ilang mga diskarte sa pagtatanggol sa sarili. Nangangahulugan din ito na wala na si Finlay na huminto sa kanya sa pag-alis. Dahil medyo matagal na silang nakasama ni Finlay sa kanila, napagtanto ni Gerald na mayroon na siyang konting emosyonal na koneksyon sa kanya, habang ang matandang lalaki ay paminsan-minsan ay namumula ang ulo at may gawin na pahiwatig ng kalokohan paminsan-minsan. Sa pangkalahatan siya ay isang mabuting tao kina Gerald at Kate. Sa buong katapatan, nais ni Gerald na manatili siya kung makakaya niya. Iniluwa ni Kate ang kanyang mga mata habang pinapalabas niya ito. Alam niya na mamimiss niya ang pagkakaroon niya. Habang umalis si G, mabilis sa villa, nagtaka si Gerald kung bakit ayaw mag-atubili ni G mabilis na pag-usapan ang tungkol sa ilang mga paksa. Gayunpaman, nakikita kung gaano kaigting na pinanghahawakan ng matandang lalaki ang kanyang mga lihim. Itinago lamang ni Gerald ang tanong sa kanyang pansamantala. Sa pagkawala ni Finlay, oras na ngayon para sa kanya na ituon ang lahat ng kanyang lakas sa pagsisiyasat sa mga Fenderan. Kinabukasan, habang si Gerald ay papasok sa campus kasama si Marvin, pareho silang nakabunggo kina Warren, Maya, at 3 iba pang mga batang babae. Gayunpaman, simpleng lumakad si Gerald, tinatrato si Maya na para bang siya ay isang kumpletong estranghero. Ikaw, Gerald Crawford, bumalik ka dito, tama ka agad. Sigaw ni Maya sa galit. AY707AY. Napagtanto na sadyang hindi siya pinapansin ni Gerald ay ang naging sanhi ng kanyang galit. Sino sa tingin mo dapat mo lang akong pansinin? Napaisip si Maya sa sarili. Anong gusto mo? Alam na may halong damdamin siya kay Maya, natagpuan ni Gerald ang sapat na dahilan para hindi niya siya pansinin kanina. Ano pa, naintindihan niya kung bakit siya mabibigo na makita siya ngayong malinaw na mas mayaman siya kaysa sa kanya. Hindi lang siya mapakali sa kanya. Kaya paano kung medyo mayaman ka na ngayon? Tulad niyan ay isang magandang dahilan para hindi mo ako pansinin. Sabagay, nais ko lang malaman kung saan mo nakuha ang lahat ng pera na iyon. Yusisa ni Maya habang nakatingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Gerald. Paumanhin, pribadong impormasyon, malamig na tugon ni Gerald. Pribado, kumita ka lang ng kaunti pang pera, big deal. Hindi pa rin nababago ang katotohanang ikaw ay isang tagapayat sa nakaraan. Prangkahan kita, Gerald. Ikaw ay pinakaisang simula, nakuha mo iyon, at ang pasimula ay kilalang kilala sa pagiging mayabang na mga tusok na tulad mo. Hindi tulad ni Jameer at ng iba. Siguradong kulang kayo sa kapanahunan at katatagan. Hinimok. Si Maya, malinaw na ayaw na lumusot. Kahit anong sabihin mo, pinag-uusapan kung saan, nagpaplano kami ni Marvin na mag-scout para sa isang magandang lugar upang simulan ang aming bagong kumpanya. Kung wala ng iba pa, aalis kami ngayon, sabi ni Gerald, umiling-iling na may isang matinding ngiti. Hindi ito ang kanyang unang rodeo na naiinsulto ng ganito pa rin.
Tulad ng kanyang mga panlalait ay nangangahulugang anuman sa akin. Walang kwenta ang pagsubok na ipaliwanag ang anuman sa isang kagaya niya, naisip ni Gerald sa sarili. Kumpanya, nagsisimula ka ng isang bagong kumpanya. Tanong ni Maya, labis na nakakainis para sa kanya na makita si Gerald na umuuna sa buhay. Kahit na hindi, siya sigurado kung bakit ganito ang pakiramdam niya, simple lang ang ginawa niya. Oo, ang pagpopondo ni Gerald upang makapagsimula kaming magkasama sa isang travel agency. Dagdag ni Marvin na tuwa habang sinusundan niya si Gerald papasok sa campus. Hindi rin ito kasinungalingan. Tinawagan kahapon ni Gerald si Marvin bandang tanghali upang pag-usapan lamang ito. Dahil ang kalusugan ng lola ni Marvin ay lumala ng huli at ang kanyang relasyon kay Raquel ay nasamok din, si Marvin ay matapat na nai-stress. Gayunpaman, nang tumulong si Gerald upang tulungan siya, alam ni Marvin na malapit na siyang makalusot sa kanyang mahihirap na oras. Labis siyang nagpapasalamat kay Gerald matapos matanggap ang alok na magsimula ng isang kumpanya ng magkasama. Habang nakita niya si Gerald bilang isang matalik na kaibigan dati, fretuhin niya ngayon si Gerald na para bang totoong kapatid niya. Habang naglalakad palayo ang dalawa, mukhang naiinis si Warren. Anong uri ng swerte ang mayroon siya? Sino ang nakakaalam gayunpaman, kahit na magbubukas siya ng isang kumpanya, siya lang ang magpapupondo dito. Sabi ni Maya, tama ang nakuha mo, tagumpay, hintayin mo lang at tingnan. Tiyak na gugugulin niya ang lahat ng pera sa paglaon. Ano pa ang meron sa kanya pagkatapos? Sagot ni Warren, maasim ang tono. Gayunpaman, ihinto natin ang pag-uusap tungkol kay Gerald at lumipat sa ngayon. Ang pag-oorganisa ng paaralan ng isang kompetisyon sa taekwondo, naaalala mo. Sa lahat ng mga kaganapan sa paaralan, ang isang ito ang pinakapansin ko. Dagdag ni Warren, oh yeah, bago ka pumunta sa akademya ng pulisya, kinatawan mo ang mga nakatatanda, tama. Dahil ikaw ang naging kampyon sa taekwondo ni Sunnydale, tiyak na mabibigyan mo ng payo ang iyong mga junior pagkatapos mapanood ang kompetisyon. Panipi, ang pangkat ng 5 pagkatapos ay pumasok din sa campus na casual na nakikipag-chat sa kanilang sarili. Samantala, nilagdaan lamang nina Gerald at Marvin ang kanilang pagdalo sa klase. Nang makita na mayroon lamang silang klase ng ideolohiya ng umagang iyon, nagpasya silang umalis. Pagbaba nila sa hagdan, naisip ni Gerald kung bakit handa siyang tulungan si Marvin na lumabas. Marahil ay may kinalaman ito sa kung gaanong nakita niya ang kanyang sarili sa Marvin. Ano pa, pareho silang naging mas malapit sa mga nagdaang ilang araw, at nakita siya ngayon ni Gerald bilang isang kapatid din. Si Marvin ay isang napaka-filial na tao din, at nasiyahan si Gerald ng labis na pagmamahal ni Marvin sa kanyang mga magulang at lolo't lola. Alam kung gaano kabuti ang isang tao na si Marvin, mas masaya si Gerald na suportahan siya na humantong sa kanyang ideya na bumuo ng isang pakikipagsosyo para sa bagong ahensya sa paglalakbay ni Marvin. Bukod, dahil ito ay karamihan sa mga isyu sa pera, hindi ito gaanong kalaking deal para kay Gerald. Mayroon siyang mga paraan upang makatulong, kaya nararapat lamang na gawin ito para sa kanyang kapatid. Anuman, ang unang malaking hakbang na dapat nilang gawin ay upang manirahan kung saan matatagpuan ang kumpanya. Kabanata 708. Kapwa sila nagpasya na simulan ang kanilang kumpanya sa isang gusali na malapit sa universidad. Ang gusali mismo ay engrande at mukhang perpektong lugar upang magsimula ng isang firm. Ano pa, napapaligiran din ito ng luntiang halaman na parang personal na pinagpala ng inakalikasan ang lokasyon. Marami pang ibang mga kumpanya ang gumagamit na rin ng gusali. Ang kasikatan ng lugar ay talagang lumampas sa kanilang inaasahan. Sa pamamagitan ng pagsisimula ng kanilang ahensya sa paglalakbay. Doon, ang iba pang mga kumpanya ay tiyak na magsisimulang ayusin ang kanilang taunang mga paglalakbay kasama ang kanilang ahensya. Iniwasan nila ang mga lokasyon na nasa gitna ng kahit saan. Sa isang kadahilanan, sinabi ng pagkakaiba ng kita ang lahat. Hindi nagtagal at makarating ang dalawa sa sentro ng pamumuhunan sa loob ng gusali. Hindi ba natin naayos ito sa telepono?
Nasaan ang lalaki na makikilala natin? Tanong ni Gerald habang pareho silang naglalakad sa main entrance. Hindi rin ako sigurado, kuya. Tinawagan ko siya kanina pero busy. Ang linya, panipi, nakita ko. Kaya, ang sentro ay masikip pa rin. Hintayin lang natin. Nang kaunti, sabi ni Gerald habang tinitingnan ang oras habang umiling-iling na walang magawang ngiti. Paglingon niya kay Marvin, napansin ni Gerald na nakatitig siya sa pasukan, kitang-kita ang gulat. Nakataas ang isang kilay, sinundan niya ang tingin ni Marvin at nagulat siya nang makita ang isang pangkat ng mga kabataan, nakakalabas lang sa isang kotse, na papasok din sa sentro ng pamumuhunan. Ang isa sa mga batang babae ay nakakapit sa braso ng isang lalaki. Habang isinara ang likuran ng driver sa likuran niya, ang dalawa ay mukhang napakalapit, at nagpatuloy sila ng nakangiti ng masigla. Habang nagpapatuloy sa pag-uusap habang papasok sa gusali, dalawang iba pang mga batang babae ang sumunod sa likuran nila. Mayroong ilang mga laban sa pangkat laban sa iba pang mga klase. Ngayong umaga, Rochelle, sigurado ka bang ayaw mong lumahok sa mga ito? Tanong ng isa sa dalawang babae. Haha, ang mga tugma sa pangkat ay napakadali para sa kanya. Propesyonal ang aming Rochelle. Siyempre hindi niya kailangang lumahok sa mga tugma sa pangkat. Sa kanyang mga kakayahan, makakapasok siya diretso sa finals na gaganapin ngayong gabi. Hindi ba ako tama? Sagot ng lalaki habang chuckling. Totoo iyan. Tunay na si Rochelle ang pinakaswerteng batang babae. Kailanman, nasa tabi niya si Jefferson, nagawa na rin niyang magdaos ng sarili niyang mga klase sa pagsasanay. Sagot ng ibang babae na inggit. Ito ay walang magkano. Training center lang ito. Kung sa bagay, ginagawa ko lang ang gusto ko, di ba Jeff? Sabi ni Rochelle na may matamis na ngiti sa labi. Sa katunayan, gayunpaman, bibigyan kita ng babala na ihanda ang iyong sarili, Rochelle. Ang mga sentro ng pagsasanay ay medyo puspos sa merkado dahil maraming iba pang martial arts. Habang hindi ako masyadong pamilyar sa taekwondo, nagsasanay sa iyo ang aking kapatid. Nabanggit niya na ang kompetisyon sa mga sentro ng pagsasanay sa taekwondo ay medyo malakas din. Kailangan kong hilahin ang ilang mga string upang magawa ang trabahong ito, kaya kapag ang sesyon ay nasa sesyon na, siguraduhin mong masipag ka. Sa aking kapatid, sagot ni Jefferson, ay, huwag kang mag-alala tungkol dyan. Alam ko kung gaano magiging mapagkumpetensya ang merkado. Iyon ang dahilan kung bakit nais kong malapit sa Edificia ang sentro ng pagsasanay. Ang dami ng tao dito, panipi, sa gayon, ang lugar na ito ay, kaya, huwag muna nating pag-usapan ang tungkol doon. Hahanapin ko lang muna ang kapatid ng kaibigan ko, siya ang sales manager dito. Panipi, o sige, Rochelle, sabi ni Marvin habang naglalakad mismo sa harapan niya. Ang pagkabigla niya nang makita siya kasama ang kanyang pangkat dito ay malinaw sa araw. Pagkakita sa kanya dito, kaagad na binitawan ni Rochelle ang braso ni Jefferson. Bago ito, sinabi na niya kay Marvin na kailangan niya ng kaunting espasyo na malayo sa kanya ng matagal. Ang dahilan niya ay, maaaring magamit ni Marvin ang tagal ng oras na iyon upang mapabuti ang kanyang sarili habang siya mismo ay nakatuon sa kanyang pagsasanay. Ito lang ang dahilan kung bakit pumayag si Marvin na bigyan siya ng mas maraming oras ng mag-isa. Gayunpaman, ang kanyang biglang napakalaking pagbabago sa pag-uugali sa kanya ay masyadong halata. Nakikita kung gaano siya kasimang kasama ni Jefferson. Alam na ni Marvin ang katotohanan sa likod kung bakit patuloy na binibigyan siya ni Rochelle ng malamig na balikat. May kamalayan si Rochelle na nahuli din siya. Pinahiya nito sa kanya na kahit magmukha kay Marvin sa mukha ngayon. Kaya, nagsisinungaling ka sa akin sa lahat ng ito oras. Sabi ni Marvin, nanginginig ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang kanyang mga kamay kaya't ang lahat ng mga dokumento para sa mga pamumuhunan na hawak niya ay nahulog sa sahig. Kabanata 700 L. Nagsisinungaling. Wala akong ideya kung ano ang nangyayari sa iyo. Sagot ni Rochelle habang nakabraso. Sa dami ng mga tao sa gitna na nakatingin sa kanila ngayon, hiniling talaga ni Rochelle na magtago lang siya mula sa lahat ng kahihiyang ito.
Panipi tuldok. Bakit? Bakit ka kumikilos sa ganitong paraan? Tanong ni Marvin habang humihinga siya ng malalim. Bilang tugon, tahimik lamang si Raquel na tumingin sa gilid. Ha, kaya ikaw si Marvin, di ba? Pagkabata kaibigan ni Raquel o. Ano, medyo narinig ko na ang tungkol sa iyo. Tingnan mo, lang ang sarili mo. Umalis ka na sa paningin ko. Sigaw ni Jefferson, habang kinalabot ang mga Audi A6 na kinang kotse sa harap mismo. Nang mukha ni Marvin, hello, ang pangalan mo ay Jeff, di ba? Naghihintay ako sa iyong pagdating, sinabi ng isang nababagay na empleyado sa labas. Nang asul habang siya ay sumugod upang makipagkamay kay Jefferson. Isang palakaibigang ngiti sa kanyang mukha. Hoy, Aaron, medyo matagal na mula nang huli kaming magkita. Pasensya na sa paghihintay, sagot ni Jefferson nang ibinalik niya ang pagkakamayan. Walang problema, o sige, kaya diretso tayo sa negosyo. Pinili ko ang ilang mga medyo desenteng lugar para sa iyo. Halika tingnan mo sila, at huwag mag-alala tungkol sa mga presyo, tiyak na bibigyan kita ng mga diskwento, sabi ni Aaron. Mabuti ang tunog, pumili tayo ng isa ngayon. Matapos sabihin iyon, sinimulang hilahin ni Jefferson si Raquel sa braso kasama niya, dahil ayaw ni Raquel na kausapin si Marvin. Simpleng sumunod siya sa kanya, nakatayo malapit sa tabi niya. Sa kanyang pag-alis, dahan-dahang tinipon ulit ni Marvin ang kanyang saloobin. Ang paggunita sa payo ni Gerald ay tiyak na nakatulong sa kanya na panatilihing cool. Napakaraming bagay ang nangyari ng napakabilis kanina, kaya't hindi niya napigilan ang kanyang galit sa isang maikling sandali. Nang makita na matagumpay na pinakalma ni Marvin ang kanyang sarili, simpleng tinapik siya ni Gerald sa balikat at dinala pabalik sa kanilang mga unang upuan. Holy Cree *T, Aaron. Paano magiging napakamahal ngayon ng mga lugar sa opisina? Hindi ito katulad ng nakita ko sa online. Panipi, hindi pa ganoon katagal bago marinig ang mga bulalas ni Jefferson. Mula sa malayo, talaga, Jefferson, totoo bang naiisip mo na napakamahal nito? Ipapaalam ko sa iyo na ang mga ito ang pinakamura dito. Ang kanilang mga pagkakalagay ay medyo disente din. Panipi, pinakamura. Ang renta ay humigit kumulang $1,000,000 bawat taon. Maaari mo ring pagnanakawan lamang tayo. Sumagot si Jefferson, ang pagkabigla sa kanyang mukha na ganap na nakikita. Para makita ng lahat, ang lahat ng ito ay talagang sobra para kay Jefferson. Bagaman totoo na ang kanyang pamilya ay mayaman, kung talagang gagasta siya ng $1,000,000 upang mabayaran lamang ang pag-upa ng nag-iisa, ang kanyang bank account ay walang laman sa walang oras. Si Raquel ay pantay na gulat. Mula sa pagsasaliksik na nagawa niya sa online, ang upa sa lugar ng tanggapan ay karaniwang nagkakahalaga ng humigit kumulang $350,000 bawat taon. Sa pag-iisip sa saklaw ng gastos na iyon, kinalkula niya iyon kasama ang katanyagan ni Edificia at ang katotohanan na malapit ito sa kanyang paaralan. Makakakuha siya ng isang impyerno ng isang magandang pakikitungo. Maliit na inaasahan niya para sa mga bagay na hindi mawawala kahit kaunti. $350,000 ang naging batayang presyo ng renta. Tulad ng nangyari, ang mga lugar sa paligid ng gusali ay may mga renta na maaaring madaling lumampas sa $1,000,000. Nasa oras na iyon nang sa wakas na pagtanto ni Raquel na ang swerte lamang ay hindi makagagawa sa kanya sa buhay. Ang buhay ay hindi ganoon kadali. $1,000,000 para lang sa renta. Sa mga panaginip niya, wala talagang paraan na kaya ko iyon, Aaron. Dagdag ni Jefferson, kitang-kita pa ring nakakagulat. Humarap siya kay Raquel bago sinabi, maghanap na lang tayo ng ibang lugar, Raquel. Sobra talaga ito. Panipi, narinig iyon, nadismaya si Raquel. Ang Edificia ay isang tanyag na lugar, sikat sa pagkakaroon ng mataas na rate ng pagkonsumo. Sa madaling salita, ang mga may mataas na katayuan lamang ang kayang magtrabaho dito. Ang pagkakaalam na hindi siya makakapantay sa katayuang iyon ay sumakit ng konti sa kaabangan ni Raquel. Nagustuhan din niya ang lugar dahil malapit ito sa campus. Isipin na may set up ang kanyang sentro ng pagsasanay dito. Iyon ay tiyak
na makakatulong mapalakas ang parehong publisidad ng kanyang sentro kasabay ng kanyang mahusay na pagkamakasarili. Oh well, sige kung ganon, sagot ni Raquel na may tango, mukhang bigo. Narinig iyon, ang masigasig na ugali ni Aaron ay nagbago din. Pagkatapos ng kaunting maliit na pag-uusap, agad siyang sumugod. Kasama ang kanyang mga dokumento. Tayo na Raquel, medyo maaga pa naman kung tutusin. Maaari pa rin tayong tumingin sa ibang mga lugar. Sigurado akong maraming iba pa na may higit na mapamamahalaang taunang renta. Sabi ni Jefferson, Kabanata 710, alam ko pa rin, nais kong tumingin muna sa paligid ng lugar. Sagot ni Raquel, habang hindi niya kayang bayaran ang renta para sa isang unit sa lugar na ito, nais pa rin niyang tumingin sa paligid. Nang gusali, kung tutusin, maaaring managinip ang isang batang babae. Habang nagpatuloy ang grupo sa pagtambay sa paligid ng lugar, biglang narinig ang isang malakas na kaguluhan mula sa dulo ng pasilyo. Ang isang naaangkop na nasa hustong gulang na lalaki ay maaaring makita na naglalakad papunta sa gusali, at marami sa mga customer na naruroon ang bumati sa kanya nang magalang nang dumaan siya. Sa kanila, ito ay hindi lamang anumang regular na tao. Siya ang naging manager ng Edificia. Iyon ang sikat na manager ni Edificia, si Alexander Brooks. Paliwanag ni Jefferson sa tatlong batang babae. Kaya paano kung alam mo ang tungkol sa kanya? Ni hindi niya alam na mayroon ka. Napaisip si Raquel sa sarili, malinaw na. Naguguluhan pa rin. Habang maraming tao ang tila nais na kausapin si G. Brooks, ang ginawa niya lang ay iwagayway sila. Tila nagmamadali siya. Ang katotohanan na siya rin ay tumingin sa paligid ng pahiwatig na siya ay sinusubukan upang makahanap ng isang bagay o sinuman. Bigla na lang napansin ang pagtitig sa kanya ng apat na bagets at agad siyang tumakbo papunta sa grupo ni Raquel. Nang makita siyang nagmamadali na lumapit sa kanila, kapwa sila Raquel at Jefferson ay nasa sabik sa kanilang sarili. Ginoo Wadley, ipinagpapalagay ko, hindi ba sumama si G. Crawford? Tanong ni Alexander na may paggalang ng ngiti habang nakatingin kay Jefferson. Agad na tumahimik ang lahat sa gusali, lahat silang nakatingin sa direksyon ng grupo. Ginoo Wadley, G. Brooks, dapat nagkakamali ka. Ang pangalan ko ay Jefferson Brown, sagot ni Jefferson, namula ang mukha sa sobrang kaba. Kahit si Raquel ay nakakagat sa ibabang labi, pinagsisikapan na mapigil ang kanyang kaguluhan. Humihingi ako ng paumanhin. Napagkamalan kitang iba. Humingi ng paumanhin kay Alexander sa halip mahirap. Kanina pa nang makatanggap ng tawag si Alexander na abisuhan. Siya na si Marvin Wadley ay isang mag-aaral mula sa Salford University na kaibigan din ni G. Crawfords. Dahil kasangkot si Gerald, binigyan ng direktang utos si Alexander mula sa direktor ng kanilang kumpanya na lapitan si Marvin na may lubos na respeto. Kayong mga bata ay kamukha ng mga mag-aaral mula sa Salford University. Dahil ang aking kliyente ay nagmula rin sa universidad na iyon, patatawarin mo ako sa aking pagkakamali sa iba. Dagdag ni Alexander na may paumanhin ng ngiti sa labi. Anong pagkakataon? Bakit hindi mo sabihin sa akin kung sino ang iyong kliyente, G. Brooks? Baka sakaling makatulong ako, sabi ni Jefferson. Hindi pa rin siya makapaniwala na kasalukuyang nakikipag-usap siya sa manager ng Edificia. Tiyak na pahabain pa ni Jefferson ang kanilang pag-uusap hanggat kaya niya. Tumango naman si Raquel bilang pagsang-ayon. Kung sa bagay, marami siyang kakilala sa kanilang pamantasan din. Pahalagahan ko yan. Ang taong hinahanap ko ay si G. Marvin Wadley. Nakita mo na ba siya sa paligid kahit saan? Tanong ni Alexander. Nang marinig ang kanyang mga salita, blanko ang isipan ni Raquel. Humihingi ako ng paumanhin, maaari mo bang ulitin iyon? Ang tanong ni G. Brooks ay gulat na gulat sa kanya na nagtaka pa. Siya kung binalaan niya ang pangalan. Marvin Wadley, hinahanap niya si Marvin. Walang paraan sa impyerno, mayroong isang pagkakamali sa katayuan ni G. Brooks. Bakit gugustuhin niyang makipagkita kay Marvin? Kudlit. Siyempre, hinahanap ko si G. Marvin Wadley. Pamilyar ka ba sa kanya?
Paulit-ulit na Alexander, pakiramdam na parang wala sa kanila ang talagang nakakaalam kung sino ang kanyang kliyente. Sa palagay ko ay nasa sabik ako pabalik doon. Dapat ay tinawag ko na lang si G. Wadley. Bakit ko ipinapalagay na alam ng mga batang ito kung sino siya? Napaisip si Alexander sa sarili. Tulad ng paglabas niya ng kanyang telepono, maririnig ang natatanging tinig ni Marvin na tumatawag para sa kanya. Hindi na kailangang tawagan ako, G. Brooks. Nandito ako, hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.